Sa ating pagpapatuloy ng FPJ's Batang Quiapo, nagalit si Paeng nang makita ang baril na dala ni Maki. Hindi niya maunawaan kung paano ito nagkaroon ng baril at bakit ito dala-dala kahit na delikado ang sitwasyon nila. Ipinaliwanag naman ni Gracia na ang baril na iyon ang dahilan kung bakit sila napahamak. Dahil dito nauwi sa matinding gulo ang kanilang grupo at ngayon ay kinakaharap nila ang mas malaking problema. Habang patuloy ang kanilang pagtatalo, tinawag na ng doktor ang pamilya Benito upang ibalita ang kalagayan ni Kaloy. Matindi ang tama nito at malala ang kanyang kondisyon. Ayon sa doktor, kinakailangan nilang makalikom ng malaking halaga upang maipagamot si Kaloy at maisalba ang kanyang buhay. Labis ang pag-aalala ng pamilya sa kanilang narinig. Agad na nagpahayag si Fatima ng kanyang paninindigan. Ano man ang mangyari, gagawin niya ang lahat para lang mailigtas si Kaloy. Sa desperasyon, napilitan si Fatima na tawagan ang kanyang kaibigan at sabihin na tinatanggap na niya ang alok nito. Wala na siyang ibang pag-asa kaya kahit masakit sa kanyang loob kailangan niyang gawin ito para sa kanyang pamilya. Sa pagdating niya sa isang lugar, nagulat siya nang makita ang mga damit na inihanda para sa kanya, ngunit dahil wala siyang ibang pagpipilian, napilitan siyang sundin ang kanilang plano. Habang suot ang isang mapang-akit na kasuotan, dumating si Fatima upang makilala ang kanyang kliyente. Hindi niya inaasahang makikita ang isang pamilyar na mukha, sa hindi niya alam ang lalaking kaharap niya ngayon ay ang taong hinalikan niya ay si Miguelito, ang anak mismo ng mayor. Sa kabilang banda, napansin ng mga tauhan ni Miguelito ang isang sasakyan na pamilyar sa kanila. Matatandaan nilang ito ang sasakyang gumitgit sa kanila sa daan ilang araw na. Nang marinig ito ni Miguelito agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na bigyan ng leksyon kung sino man ang may-ari ng sasakyan, dahil para sa kanya walang puwang ang mga taong nagtatangkang lumaban sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa kabilang banda naman, pagkarating ni Tanggol sa kanilang lugar, agad siyang sinalubong ni Divina. Makikita sa kanyang mukha ang kasiyahan at pananibik sa naging desisyon ni Tanggol. Sa paligid ramdam ang masayang enerhiya ng grupo umaasang ganap ng niyakap ni Tanggol ang kanyang bagong pagkatao bilang isang Montenegro. Walang pag-aalinlangan, agad na sinabi ni Tanggol na tinatanggap na niya ang pagiging bahagi ng pamilya Montenegro, alam niyang wala na siyang magagawa dahil nasa dugo na niya ito. Sa kabila ng lahat nagsisimula na niyang tanggapin ang katotohanan na ito na ang kanyang kapalaran. Habang nag-uusap ipinahayag ni Don Julio ang kanyang kasiyahan, sigurado raw siyang matutuwa ang kanilang mga kaibigan kapag nakilala nila si Tanggol bilang kanyang tunay na apo. Kasabay nito, inamin din ni Don Julio na malapit talaga ang pamilya Montenegro sa pamilya Guerrero at nais nilang ipakilala si Tanggol. At sa kabilang banda, inimbitahan ni Mayor Roberto si Miguelito na sumama sa isang mahalagang pagtitipon ngunit agad naman itong tinanggihan ni Miguelito, dahil wala raw saysay ang kanyang pagpunta roon sapagkat sigurado siyang magiging isang walang kwentang gabi lamang iyon para sa kanya. Sa kabila ng pagtanggi ni Miguelito matigas ang paninindigan ni Mayor Roberto, sinabi niyang wala siyang ibang pagpipilian, lahat sila ay pupunta, gusto man nila o hindi. Wala nang pagkakataong umatras si Miguelito sa desisyong ito ng kanyang ama. Marami pa tayong dapat abangan dito sa FPJ's Batang Quiapo. Please like and subscribe. Maraming salamat po.